Tinitignan mo na naman yan? Hindi ka pa ba nagsasawa kakatigdag dyan, ma'am? Tanong ni Celine sa ina nang maabutan ito sa sala. Natitig na naman sa litrato ng isang sanggol. Nakauwi ka na pala, anak. Sabay lapag ng litrato sa center table. Yes, ma'am. Kumain ka na? Ipaghahanda kita ng pagkain. Hindi na, tapos na akong kumain. Kumain na kami ni Trixie bago umuwi. Anak, hindi ba't sinabi mo ikaw nang bahala sa private investigator? Kumusta ang paghahanap sa kapatid mo? Hindi ko alam, ma. Pwede bang sa ibang araw na lang natin pag-usapan to? Bakit sa tuwing tinatanong kita about this, lagi kang umiiwas? Tapatin mo nga ako, Celine. Pinapahanap mo ba ang kapatid mo? Or hindi? Siyempre, pinapahanap po. Mali ko ba sa tatanga-tanga na yon na hanggang ngayon wala siyang lead? Baka naman kasi wala ka nang pinapahanap, ma'am. Baka hindi naman nabuhay si Selena. Alam kong buhay siya dahil hindi siya pababayaan nila Sandra at Pancho. So, kung buhay nga siya, bakit hindi siya mahanap? Baka wala naman sila sa Pilipinas. Tigilan na natin to, ma'am. Hindi ako susuko. Kung ikaw sumuko ng hanapin ang kapatid mo, pues ako hindi. 23 years na, mami. Ang tagal na nun. Kalimutan mo na lang siya. Nandito naman ako. At kung buhay man siya, alam ko masaya siya sa kinikilalang pamilya niya. Madaling araw na nga na makabalik sila sa Maynila. Kaya pinagpabukas na lang nila ang pagpunta sa bahay nila na Yumi para ipaalam ang kanilang relasyon na Franco. Gaya noong una ay maraming kapitbahay ang nakatanaw sa kanila nang makarating sila sa kanila. Ang unang sumalubong ulit sa kanila ay si Natalie. Hello po, Kuya Bayaw. Pagbati ni Natalie kay Franco, naikinangiti nito. Pasok po kayo. Oh, mga pasalubong. Sabay abot ni Yumi sa kapatid na mga pasalubong. Ang dami naman nito, ate. Pang-isang buwan na namin to, Ayaw mo nun? May isang buwan ka na lalantakan. Natatawan tugon ni Yumi. Si nanay. Ayun, hindi nga nagbukas ng karinderya dahil alam niyang darating kayo. Naku ate, ihanda mo na yung puwit mo. Naku, palo ka ngayon. Napakagatlabi naman si Yumi. Maging si Franco ay kinabahan. Ang lamig ng kamay mo, love. Saad ni Yumi nang hawakan niya ang kamay nito. Medyo kinakabahan ako kay tita. Tugon nito. Oks lang yan, Kuya Bayaw. Kapag nagalit si inay, pasok sa kanan, labas sa kaliwa. Konting sermon lang naman ang aabutin nyo. Sabay bukas nito ng pinto at tanaw na agad nila ang mag-asawa. Kapwa nakatingin ang mga ito sa kanila. Mabilis ngang pumasok si Franco para makapagmano sa mag-asawa. Magandang umaga po. Sabay abot niya ng mga kamay nito para magmano. Tumango naman ang tatay ni Yumi habang nakangiti ito. Kaya nabawasan ang kaba ng dalawa. Hanggang sa pareho silang mabaling sa ina ni Yumi. Naseryoso ang muka kaya nagkatinginan pa silang dalawa bago muling bumaling ng tingin sa seryosong ginang. Ayan na nga ba ang sinasabi ko? Saad ni Natalie at ibinaba ang mga pasalubong sa lamesa. Nay, okay ka lang? Tanong ni Yumi. Halika, mag-usap tayo. Patay. Opo, Nay. Tumalikod nga ang kanyang ina at sumunod naman si Yumi patungo sa likuran. Tuwing uuwi ka na lang ba, may ganito kang sorpresa, Yumi? Na-surprise ka, Nay? Surprise! Pagbibiro nito para alisin ang takot na nararamdaman sa ina. Nung una, sabi mo nagpapanggap ka mami nung anak ni Sir Franco. Tapos ngayon girlfriend ka na niya? Anong naisip mo at pumatol ka sa matanda sa'yo? At sa may anak at lalong-lalo na sa boss mo pa? Nay, tangi na iusal ni Yumi at akmang hahawakan ng ina pero agad nitong iniwas ang braso. Sorry po. Sorry kung lagi ko na lang kayo binibigyan ng sakit ng ulo. Sorry talaga, Nay. Pero mahal ko po si Franco. Mahal po namin ang isa't isa. Huwag ka na po magalit, please. Sabay luhod ni Yumi sa harap ng ina. Tumayo ka nga. Tumayo naman ito at muli nang makaawa. Payagan mo na po kami, Nay. Please naman po. Huwag po kayo magalit. Kung nag-aalala po kayo sa akin, okay lang po ako. Alam ko pong hindi niya ako sasaktan dahil mahal niya ako. Tsaka di ba po, age doesn't matter naman. Hindi naman po halatang 34 na siya. Tsaka wala pong kaso sa akin kung may anak na siya. Pamangkin ko naman po si Diana at parang anak ko na po yun. Ewan ko sa'yo, Yumi. Ikaw lang ang iniisip ko. Paano kung bumalik si Celine sa buhay na mag-ama? Paano ka, ha? Nangako po sa akin si Franco na hindi niya po hahayaan na mangyari yon. Matagal na po silang iniwan ni Celine at hindi na po babalik yon.
Hindi ka nakakasiguro dyan. May anak sila. Kaya kahit anong oras, pwede bumalik si Celine sa mag-ama. Bumalik man po siya, Nay. Hindi naman po yun magiging hadlang sa relasyon namin ni Franco. Paanong hindi? Sige nga. Si Celine ang tunay na ina ng anak niya at si Celine ang una niya minahal. Pero ako na po yung mahal niya ngayon. Ewan ko sa'yo, Yumi. Sana hindi dumating ang panahon na pagsisihan mo tong pinasok mo. At sana hindi ka masaktan. Natahimik si Yumi dahil alam niyang may punto ang kanyang ina. Pero matanda ka na. Alam mo na ang tama at mali. Ano pa ba magagawa ko? Boyfriend mo na siya. At kahit hindi ako pumayag sa relasyon niyo, alam kong ipaglalaban mo pa rin siya. Kaya sige, kung ito ang magpapasaya sa'yo, susuportahan na lang kita. Tsaka panahon na din para sarili mo naman ang intindihin mo. Maluhaluhang niyakap ni Yumi ang kanyang ina. Salamat, Nay. Salamat po talaga. Kaya mahal na mahal ko kayo eh. Mahal na mahal din kita. Pero kapag sinaktan ka niya, uwi agad dito sa bahay, ha? Opo, Nay. Pangako po. Sabay taas nito ng kanyang kanang kamay. Pero bakit ang bilis? Siguro binigay mo na ang sarili mo sa kanya, no? Medyo po, Nay. Ano? Anong medyo? Gaga ka? Medyo lang naman, Nay. 50-50 kumbaga. Umayos kang bata ka. Tandaan mo, hindi pa kayo mag-asawa para gawin niyang ginagawa ng mag-asawa. Napaiwas naman ng tingin si Yumi kay Sandra dahil munti ka na nga mawala ang kanyang pagkabirhen. Mabuti na lang talaga ay hindi yung tuluyang nawala. Opo, Nay. Promise, hindi po. Tsaka hindi naman po kami magkasama sa iisang kwarto eh. Kay Diana po ako natutulog. Siguraduhin mo lang, Yumi. Dahil kapag nabuntis ka nang hindi pa kayo kasal, malilintikan ka talaga sa akin. Opo, promise po. Tara na po doon, Nay. Balik na po tayo sa loob. Paano na ngayon yan? Kusinera ka pa rin ba sa kanila? Oo naman po. At tuloy pa rin po ang pangarap ko makabalik sa pag-aaral. Hindi po muna ngayong taon. Next year na po siguro para makapag-ipon pa po ako. Tama yan, anak. Dahil kahit boyfriend mo na yung boss mo, hindi magandang umasa ka sa kanya. Lalo na pagdating sa pera. Opo, Nay. Okay na nga kay Sandra ang relasyon ng dalawa, kaya naman ikinatuwa ito ng magkasintahan. At kahit girlfriend na ni Franco si Yumi, ay nililigawan pa rin niya ito. Hindi lumilipas ang araw na wala itong ibinibigay kay Yumi. Madalas na din niya itong bigyan ng paborito nitong bulaklak na tulips. Araw-araw ka na lang may regalo sa akin. Sige ka niyan, baka masanay ako. Ini-spoil mo ako masyado, love. Walang problema yon kahit masanay ka. Basta masaya ang mahal ko, masaya din ako. Sabay halik nito sa noo ni Yumi. Tinanggap na rin ni Francis ang relasyon ng dalawa kahit masakit ito para sa kanya. Dahil gusto din niya ang dalaga. Balik eskwela na nga si Diana at sa edad na mag-aanim na taon ay grade 1 na ito. Tagahatid si Michelle sa eskwelahan sa tanghali at taga-sundo naman si Yumi sa hapon. Mami, can I ask you po? Yes, sure baby. You and daddy po ba is married na? Ha? Bakit mo natanong? Kasi po may classmate ako na hindi pa po kasal yung mami and daddy niya. And next week po, ikakasal na po ang parents niya. Sabi nga po ni Joy, invited po tayo. Kasi po, she's my friend. And gusto ko pong ipakilala kayo ni daddy sa kanila. Sige, sasabihin natin kay daddy kung free siya that day, ha? Kasi you know naman, busy si daddy sa new work niya at sa resort. Masyado na pong busy si daddy. Namimiss ko na po siya. Dati po nung inaasikaso lang niya yung resort, mahaba po yung time niya sa atin. Naging business partner kasi ni Franco ang daddy ni Noah. Kaya naman mas lalo ito naging abala. Intindihin na lang natin si daddy mo. Kasi para sa'yo din tong ginagawa niya. Nadadaanan nga nila ang park, kaya naman nakatanaw dito si Diana. Gusto mo ba daan tayo? Pwede po. Oo naman. Talaga, Mami? Yehey! Gusto ko po dyan! Kuya Jovan, tara muna sa park. Ilibo muna natin si Diana. Sige Yumi. Wait lang, park ko lang to. Tuwan-tuwa nga ang paslit habang naglilibot sila ni Yumi. Binilhan niya din ito ng lobo at ice cream. Mga bagay na ngayon lang naranasan ng bata. Hindi kasi binibilhan ni Franco ang anak ng ice cream kung sa lansangan lang ito mabibili. Mami, tara po doon, no? Saan? Hinatak-hatak naman ni Diana si Yumi at huminto sa ihaw-ihaw. Mami, want ko po ng hotdog. Pero bawal sa'yo to, di ba? Ayaw ni daddy mo. Please po, secret lang po natin. Gaya po nitong ice cream. Sige na, Mami, please po. Nilingon naman ni Yumi si Jovan at nakangiti ito sa kanila. Secret is a secret.
promise hindi ako magsusumbong. Saad ni Jovan. Thank you Manong Jovan, I love you po. Ay sus, love mo ko? Yes po, love ko naman po kayong lahat. Tsaka po ikaw po nagbalik kay Mami sa house, diba? Cousin ka po ni Mami, diba? Oh, yes naman, baby girl. Ang nag-iisa niyang pinsan na pogi. Humangin na naman. Saad ni Yumi, sabay tawanan nilang lahat. Sige, bibili na tayo. Ano ba naman kasi tong si Franco? Ayaw kang pakainin ng mga ganito kahit paminsan-minsan. Oo nga po eh. Buti ka po Mami, binibili niyo yung gusto ko. Siyempre, love na love kaya kita. Ako din po, mahal na mahal po kita. O siya, mamaya na yung sweet moments yung mag-ina. Bumili na tayo at nagamoy tinapa na tayo din eh. Hotdog lang ba ang gusto mo anak? What's that po? Parang worm po. Natawa naman sila Yumi at Jovan. Isaw yan anak. Chicken intestine. Okay po. Ayun po. Sabay turo sa balot. Chicken egg? Hindi, itig egg yan. Tugon ni Jovan na kinatawa na naman ni Yumi. Balot ang tawag dyan anak. May sisiw yan sa loob pero super liit pa. Tapos may soup din siya. Ang taray ng soup Yumi ha? Natatawang sambit ni Jovan. Sabi ng nanay ko, ihi daw nung kiti yon sa loob. Grabe ka kuya, hindi din siguro. Ano po pala yung sisiw? Yung sisiw is baby chicken. Tugon na naman ni Jovan. Grabe sa baby chicken kuya Jovan. Bakit, mali ba? Ano ba dapat? Nagkibit balikat lang si Yumi habang natatawa. Basta yun na yun, masarap yan. Ani ni Yumi sa bata. Okay po, 1 ko po ng hotdog. Isaw, tsaka po yan, yung ano na po kasi yan? Balot. Sabay na tugon ni Jovan at Yumi. Ayan po, 1 ko po lahat yan. Sure ka? Baka sumakit yan mo anak. Hindi po. Napakamot na lang sa ulo si Yumi at bumili na nga ng mga itinuro ni Diana. At dinagdagan niya ito para sa kanilang dalawa na rin ni Jovan at para sa 3 pang nasa bahay. Kinain nga nila yon habang nasa park. Tuwang-tuwa naman si Yumi sa reaksyon ni Diana sa balot. Mami, paano to kainin? Isubo mo lang baby, wag nga lang pati balat ha? Tugon ni Jovan. Akin na anak, babalatan ko. Etong kulay yellow, eto na lang kainin mo. Tas ako na dito sa sisiw. Okay po. Binalatan nga yun ni Yumi at nang matapos kainin yun ng bata ay sinunod naman nito ang hotdog at ang panghuli nga ay ang isaw. Ano nararamdaman mo? Masakit na tummy mo? No, Mami. Busog na po ako. Thank you po. Super enjoy po ako. Baka kalbuhin ako ng daddy mo kapag nalaman niyang pinakain kita ng street foods. Naku po. Hindi yan, Mami. Tsaka ang sarap po kaya. O paano, uwi na tayo? Medyo dumidilim na. Sana pag uwi natin, nandun na si daddy. Malungkot na sambi ni Diana. Wala pa si daddy niyan, anak. Tsaka nag-text sa akin si daddy mo, may meeting daw sila. Okay lang po, nandito ka naman po eh. Tama, let's go? Yes po. Tuwang-tuwa naman sila Nida, Ira, Michelle dahil sa pasalubong ni Yumi ng mga street foods. Ito na nga rin ang inulam nila. Hindi na rin nagluto si Yumi dahil may dinner meeting si Franco. Saan ka na love? Text ni Yumi. On the way na ako love. Ingat love. Salamat love. Kumusta kayo dyan sa bahay? Okay naman kami lahat dito. Si Diana, nanonood kasama si Michelle. Okay love. Napagod ako, sobra. Mamaya, alam mo na. Ito, talagang parang tanga. Hala, bakit? Ano bang iniisip mo? Naglalambing lang naman ako para sa massage. Ikaw ha, kung anong iniisip mo. Pero parang mas gusto ko yung iniisip mo. Sira, sige na mag-drive ka na. Ingat ka. Imamassage kita mamaya. Love you. Ibang massage na pala ang gusto ko. Baliw.